Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago nyo na lang ako sa pangalang Cookie M. First time kong sumulat, DJ Chin. At sana mapili nyo rin ang kwento ko para ma-feature nyo sa Dear Max FM. Kakagraduate ko lang po sa senior high school. Yung mga magulang ko, sobrang proud sa akin. Nag-iisang anak lang din naman ako. Hindi naman kami ganon kayaman talaga. Pero nakukuha ko ang mga gusto ko. Spoiled kumbaga. Ibinibigay sa akin ng parents ko lahat ng luho ko. Pero hindi ko ginagastos ang perang binibigay naman nila sa akin ng ganon-ganon na lang. Kasi nakikita ko nagtatrabaho sila ng husto para makapag-aral ako. Kaya determinado din akong makapagtapos sa school, gawin ang aking best para sa kanila. Yung father ko nagtatrabaho sa Dubai bilang isang mechanical engineer. Nagpapadala ng allowance sa akin through my ATM. Buwan-buwan yun para sa aking mga gastusin. Para sa tuition ko. Maliban pa sa credit card na binigay nila sa akin para sa immediate needs ko daw. Pero matipid ako sa pera, Chin. Hindi ako basta-basta gumagastos. Kung kaya naman, malaki din ang savings ko. Gusto ko ngang mag-part-time job para makatulong din sa nanay ko. Kahit yung nanay ko may mini grocery store naman. Hanggang isang araw, nakatext ko ang aking best friend na si Jen. Sabi ni Jen, mag-shopping daw kami. Pero ako naman, sabi ko, kung hindi ko naman kailangan, hindi ako bibili. Namahan ko siya. Ang dami niyang binili, Chin. Hanggang nakatanggap ako ng text messages mula sa aking bangko. Sa credit card, na-block daw dahil sa mga hindi kilalang transaksyon. Nagulat ako at nagtaka kung anong nangyayari. Wala naman akong ginagamitan ng credit card. Hindi ko alam kung sinong gumagamit ng credit card ko. Hanggang na-block pala ito dahil umabot na rin daw sa credit limit. Wala din akong maisip na transaksyon para makuha ang aking impormasyon. Kinontak ko ang aking best friend na si Jen. Sinabi ko sa kanyang nangyari. Sabi ko, samahan niya ako sa bangko para tulungan akong mag-report doon at ayusin ang problema. Nagtiwala ako sa kanya dahil siya naman yung parang tinuring ko ng sister. Sabi niya, siya na daw bahala. Mag-focus na lang daw ako sa exams namin. Pagkatapos daw nun, siya na bahala daw pumunta ng bangko at asikasuhin ang problema doon. Ngunit habang naghihintay ako sa tulong ni Jen, one time, nag-withdraw ako sa ATM. Pero nakita ko na lang ang savings ko, Chin, halos nalimas na. Halos ubos na. Nagtaka ako dahil ang 55,000 pesos ko ay 5,000 pesos na lang ang laman. Ang natira. Sobra akong gulat. Sobra akong manghiyak-ngiyak kung anong nangyayari. Bakit nagkaganon pagkatapos ng credit card, ATM naman ngayon? Nagsuggest pa si Jen na i-check ko daw yung savings ko ulit. Doon naman sa bangko ko. Tinulungan din niya ako para mag-investigate. Lumipas pa ang 1 week, wala pa rin nangyari. Sabi naman ni Jen, magtiwala lang daw ako sa kanya, siya nang bahala. Hanggang sa nag-grocery ako, Chin, may inutos si mama sa akin. Nakita ko si Jen sa mall. Nakita ko kung paano siya naging maluho sa pagsha-shopping. Tapos ipinida niya sa akin ang bagong iPhone niya. May mga bili pa siyang bagong damit. Tapos laging naka-Starbucks. Nagtaka ako, Ching, kung paano niya na-afford yun. Alam ko naman na wala pa siyang trabaho dahil estudyante pa kami. Ang pamilya niya,
Hindi naman mayaman. Malayo siya sa mga magulang niya dahil nasa bukid ang mga magulang daw niya. Nagbebenta ng mga gulay sa palisada at ang kanyang mga kapatid nag-aaral pa lang sa elementarya. Doon ko napagtantong parang hindi ko kilala si Jen. Akala ko best friend ko siya. Marami pa pala siyang tinatago sa akin. That time, nagdesisyon akong sundan siya. At nakita ko siyang may mga bagong kaibigan na may mga mamahaling kotse pa. Grabe ang tawanan nila. Mga sosyal, mga kasama niya. At hindi ko alam na may mga bago pala siyang circle of friends. Kaya siguro gusto niyang mabilong doon at naging branded din ng mga gamit niya. Doon ko na-realize na si Jen pala parang may ibang buhay na hindi ko alam. Hanggang sa isang araw, lahat nagbago. Nang mag-message siya sa akin na siya'y magbabakasyon muna. Uuwi daw muna siya sa kanyang mga magulang dahil ang isa niyang kapatid malubhan ng sakit. Hindi ko daw siya makakausap ng ilang araw dahil wala daw signal sa bukid. Baka out of coverage daw siya. Kailangan pa daw bumaba ng bayan para magkaroon ng signal. Nag-worry ako, Chin. Sabi ko, paano yung mga papers na ipinagkatiwala ko sa kanya? Sabi naman niya, babalik naman daw siya. Nag-promise pa siya sa akin na tutulungan niya ako sa bangko. So, inantay ko siya sa pagbabalik niya. Kasi ang sabi niya, after a week, babalik din daw siya agad. Pero hindi siya nakabalik. Naisip ko dahil hindi ko nga siya makontak baka may nangyari ng masama sa kapatid niya. Kasi sabi nga, malubha ang sakit nito. Chin, nawala ang best friend ko nang ganun na lang. Hindi ko na makontak. Ang aking credit card na block, ang savings ko na limas. Bakit sabay-sabay naglaho ang lahat? Kaya doon ko na-realize na ang laki kong bobo. Wala na akong ibang pinagdududahan kundi ang best friend ko. Siya lang naman kasi ang may alam. Lagi siyang may dalang bag na doon niya pinapaiwan sa akin ang wallet ko kung saan nandun ang credit cards ko, ATM ko, etc. Nagtiwala ako sa isang taong hindi naman pala tunay na kaibigan. Yung bang tinuring mo siyang parang kapatid? Itinuring mo siyang best friend? O mahigit pa sa isang syota? Pag pinagkatiwala mo buong buhay mo sa kanya. Gusto ko sanang ipablatter, Chin. Gusto kong mag-file ng kaso laban kay Jen. Pero wala pa akong sapat na ebidensya. At hindi pa alam ni Mama. Ayoko rin nang bigyan ng stress siya at ni Papa. Nag-decide akong harapin muna ang problema ko nang ako lang at aayusin na hindi ako magbibigay ng sakit ng ulo sa mga magulang ko. Pero paano yun? Wala na akong halo savings. Naubos niya na. Ang credit card ko hindi ko na magamit dahil nakablock. Hanggang ngayon, namumroblema ako. Hindi ko alam kung saan hahagilapin si Jen. Hindi ko naman alam kung saan sa kanila sa bukid. Sana'y mapayuhan niyo ako. Kasi para bang naglalakad ako na wala sa sarili. Dahil daig ko pang nawalan ng syota na mahal ko. Nawalan ng best friend, nawalan ng savings. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks. Cookie. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns.
Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.